33 hanggang 40. The Boss Husband. Credit to the author. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat sinabi ni Simon na para pasayahin si Marian, kapag nagsimula na ang mga talakayan, ito ay magiging isang tug of war. Ang mga bagay na dapat ibigay ay dapat na, at ang mga bagay na dapat ipaglaban ay dapat din. Sa totoo lang, napakalinaw ni Simon, sa pakikitungo sa mga babaeng tulad ni Marian, ang sining ng matamis na usapan ay hindi talaga gumagana. Dahil pareho silang mga negosyante, kailangan niyang gumamit ng mga paraan para kumbansihin ang kabilang partido. Kung ibibigay ng isang lalaki ang kanyang karera para sa isang babae, paanong ang ganitong uri ng lalaki ay magwawagi sa puso ng isang malakas na babae tulad ni Marian? Katulad ni Simon, nang magsimula ang opisyal na pag-uusap, ang mga salita ni Marian ay nagsimulang dumami rin. Maaaring hindi ganoon kahusay ang kanyang interpersonal relationship skills, ngunit nang magsimula na siyang magsalita, ang katawa-tawang magandang babae na ito ay nagpakita rin ng medyo bitchy na kilos. Kapag nagsimula siyang makipagtalo, hindi siya susuko hanggat hindi niya naaani ang pinakamataas na halaga ng mga benepisyo. Kaya, nang lumipas ang isang oras, si Justin, na naiinip sa kamatayan, ay hindi napigil ang tumitig tulad ng ginagawa ni Harry Ball. Maliwanag na interesado si Harry Ball kay Justin sa kabuuan ng diskusyon, pinalaki niya ito at sinubukang pukawin siya sa pamamagitan ng pagtitig sa kanya. Para sa mga ganitong uri ng lalaki na walang pakialam sa kanilang hitsura, ipinahayag ni Justin ang kanyang hindi pagkagusto. Bagamat nasusukat niya ang lakas ni Harry Ball sa isang sulyap na maihahambing sa isang karaniwang elite international mercenary, sa kanyang dibisyon, maaari itong maihambing sa isang instructor para sa Marines. Gayunpaman, sa mga mata ni Justin, ang mga taong ito ay hindi matatawag na mga mandirigma, sundalo. At tiningnan lamang bilang mga karaniwang tao. Kaya naman, habang pinupukaw ni Harry Ball si Justin, na may kasuklam-suklam na mga mata, si Justin ay nagkaroon ng urge na bigyan siya ng isang sampal. Ngunit, pagkatapos isipin kung paano siya naging isang white-collar worker ngayon, makabubuting huwag gumawa ng karagdagang gulo at isaalang-alang ang negosyo ng kanyang asawa. Sa makatuwid, si Justin ay maaari lamang umupo sa kanyang upuan, kunin ang teleponong regalo sa kanya ni Marian, i-download ang larong Puzzle Bubble, at seryosong tumuon sa Popping Bubbles. TL? The Popping Bubbles is a joke on shooting the gun, you know which gun. Oo, sana ay matupad ni Boss Cole ang kanyang mga pangako, ang autumn fashion show ngayong taon, kasama ang mga disenyo ng entablado ng iyong kumpanya at ang fall wear ng aming kumpanya, tiyak na makakakuha tayo ng mas malawak na merkado. Sa wakas ay sinabi ni Marian habang pinirmahan niya ang kontrata. Dahil sa matagal na pagsasalita, namula ang kanyang mga pisngi na nagpapakita ng kanyang hard-to-come by supple beauty. Habang tinitingnan ang eksenang ito, ang mga mata ni Simon ay nanlabo saglit bago tumango, syempre, sana ay maging maayos ang ating partnership. Nang magpalitan ang dalawa ng mga dokumento ay maituturing na matapos ang mahabang talakayang ito na tumagal hanggang 7 p.m. Dahil tapos na ang negosyo, inaasahan kong gutom ka na Marian, ihain na natin ang pagkain. Si Marian ay talagang medyo gutom, tulad ng ibang mga babae, upang mapanatili ang kanyang figure, kumain lamang si Marian ng isang maliit na sandwich para sa tanghalian. Siya ay nagtatrabaho hanggang ngayon, at ang kanyang tiyan ay kumakilom dahil sa gutom habang siya ay bahagyang tumango sa kanyang ulo. Pumalakpak si Simon, at ang mga waiter malapit sa pinto ay nagsimulang maging abala. Ang hapunan ay formal na Western cuisine. Habang ang mga kagamitan sa hapunan ay inilalagay sa mesa, sumulyap si Marian kay Justin na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Malinaw, ang biglaang paglipat sa Western cuisine ay para mapahiya si Justin. Ang mister na ito ay pinangalanan. Tanong ni Simon na may hindi tapat ng ngiti kay Justin. Pinangalan ng Justin Gibson. Humikab si Justin. Pareho siyang gutom at inaantok.
Nang makitang Western cuisine iyon, bulong niya sa kanyang puso, hindi ito kasing laman ng isang mangkok ng noodles. Kahit na first time kong makilala si Justine, hindi ako naghanda ng tamang regalo. Espesyal akong nag-order ng isang bote ng Nebbiolo mula noong taong 1992 at inaasahan kong masuri ito ni Mr. Gibson para sa akin. Nang matapos niyang sabihin iyon, sinenyasan niya ang isang waiter na dalhin ang bote ng magandang nakabalot na red wine. Sa kanyang puso, hindi mapigilan ni Justine ang mapangiti habang nananatiling tahimik. Gamit ang tatlong daliri, bahagya niyang itinaas ang baso, pinayagan ang waiter na magbuhos ng alak dito. Nagbuhos lang ng kaunti ang waiter bago tumigil. Walang naramdaman si Justine na wala sa lugar at bahagya niyang inikat ang likido sa paligid ng baso, inamoy ang alak, inilagay ang nakatagilid na baso sa kanyang mga labi, at dahan-daang ninamnam ang isang higop. Nang makita ang aksyong ito, ang dating tense na si Marian ay dahan-daang lumuwag. Sa pagkakaroon ng kaunting ginhawa, naalala niya na ang hoodlum na ito ay lumaki sa Estados Unidos. Dapat ay mayroon na siyang tradisyonal na Western cuisine noon ngunit hindi niya alam kung nakatikim ba siya ng sikat na red wine tulad ng Nebbiolo. Sana ay hindi siya magsalita ng drivel, kahit na mawala ng kaunting mukha ay ayos lang. Ang mga mata ni Simon ay kumislap na may bahid ng pag-aalala, nakangiti, tinanong niya, Mr. Gibson, ano sa palagay mo? Ang mga sangkap ng Nebbiolo, higit sa lahat ay nagmumula sa mga munisipalidad ng Berelo at Barbaresco sa rehiyon ng Piedmont ng Italia. Kung ito ay nasa pinakamataas na grado, maaari lamang itong tumugma sa isang ordinaryong French o Bordeaux red wine, hindi talaga ito mahusay. Gayunpaman, ang ganitong uri ng alak ay nagdadala ng isang kulay ng lilac, paminta, apricot, pinatuyong plum at rosas, higit sa lahat mayroon itong pakiramdam ng mapait na tsokolate, kaya naman maaari pa rin itong ituring na avant-garde. Walang pakialam na sumagot si Justine, na parang ang alak na ito ay siya ang gumawa. Mula rito, medyo nagulat si Simon. Sa totoo lang, kahit na regular niyang iniinom ang mga ganitong uri ng alak, hindi niya maibigay ang ganoong detalyadong paglalarawan. Hindi siya maniniwala na nahulaan lamang ni Justine ang lahat ng ito sa pamamagitan ng swerte, dahil lahat ng iba pa niyang galaw tungkol sa Western cuisine ay lahat ay naaayon sa ugali ng isang edukadong Ginoo mula sa mataas na lipunan. Totoo, mukhang hindi karaniwan si Mr. Justine, hindi nakakagulat na gusto ni Maria na samahan mo siya. Si Simon ay peking ngumiti sa kanyang balat ngunit hindi sa kanyang laman. Medyo lang. Si Justine ay walang interes na samahan ang mapagkunwari na lalaking ito sa isang pag-uusap. Diretso niyang sinabi, kung walang manloloko o dalawa, paano ko magagawang maging asawa ng maliit na Maria ng aking pamilya? Hindi ba, asawa ko? Sa sinabi nito, tumingin siya kay Maria na may nagtatanong na ekspresyon. Biglang namula ang kaibig-ibig na dimples ni Marian. Bagamat alam niyang ginawa ito ni Justine para tulungan siyang hadlangan ang mga pagtatangka ni Simon, ngunit tinawag siyang asawa, sa sitwasyong ito, halos hindi makayanan ng kanyang puso. Bidem-bidem, halos tumalon ang kanyang puso hanggang sa kanyang lalamunan, matigas niyang tinanggo ang kanyang ulo, nagbigay ng manipis na boses ng pagsang-ayon, mabilis na ibinaba ang kanyang ulo at sinimulang higop ang kanyang tasa upang takpan ang kanyang kahihiyan. Hindi makapaniwala si Simon na ang lalaking ito na nagtitinda ng tuhog ng karne ng tupa ay talagang maglalakas loob na manligaw ng direkta sa kanyang mukha, at magkasamang makipaglaro kay Marian upang iwasan ang kanyang sarili. Habang ang isang kamay ay mahigpit na nakakapit sa kristal na baso ng alak, kahit na ang kanyang mga ugat ay nakikita, ang kanyang kutis ay medyo berde dahil sa galit habang siya ay pinilit na tumawa at sinabing, kaya ang dalawa sa inyo ay nagtali na, I'm really sorry. Naging bastos ako. Hindi, walang pakialam si Justine at buong pagmamahal na ngumiti, alam ko, sa aking mga pamantayan, para sa akin na ikasal ang maliit na Maria ng aking pamilya ay parang nagdidikit ng sariwang bulaklak sa isang punso ng dumi ng baka. Para sa Director Cole na hindi mapagtanto ay hindi nakakagulat bilang isang tao, hindi ako masyadong naaabala sa mga bagay na tulad nito. Noong una, nag-aalala ako na sa kaunting pera sa aking bulsa, paano ko madadala ang aking asawa upang kumain ng masarap na pagkain. Hindi ko akalain na aanyayahan kami ni Boss Cole, talagang napakamalasakit mo.
Ang ipinahiwatig ni Justin ay, isa ka lamang tanga na nagpapadala ng pera. Pinipigilan ng kanyang galit, ibinoka ni Simon ang kanyang mga labi at humigop ng red wine. Sa wakas ay nagsalita, ngumiti siya, Mr. Gibson, dapat ay nagbiro, para makuha ang mata ni Marian, paano magkukulang ng pera ang bulsa. On that note, magsimula na tayong kumain. Grabe, dalhin mo ang pagkain. Sabi ni Justin na parang hindi niya napansin ang nagliliyab na sunog ni Simon. Todo ngiti, kinuha niya ang kanyang mga kubyertos para bigyang daan ang waiter sa kanyang likuran na maglagay ng pampaganya sa kanyang harapan. Dahil sa sarili niyang negosyo, nagsimula siyang kumain. Matapos marinig ang mga salita ni Simon na puno ng galit, nagsimulang makaramdam ng pangamba si Marian. Gayunpaman, nang makitang ganap na nakatuon si Justin sa pagkain at pag-inom tulad ng isang bumpkin sa bansa, gamaan ang kanyang puso. This person just can't stay upright. He is obviously very proficient in eating Western-style food and Western dining etiquette to the point even she was surprised, yet he eats like a slob on purpose. Siya ay talagang hindi maarak. Unti-unti, ang mga alalahanin ni Marian ay tila nawala sa hangin. Sino ang nagmamalasakit sa kanya? Naging ganito na ang mga bagay, isang hakbang lang ang kaya kong gawin. Sa isiping ito, nakaramdam ng gutom si Marian at sinimulan na rin niyang igalaw ang kanyang tinidor at kutsilyo. 34. Sa wakas, natapos na rin silang kumain. Dahil sa sobrang gana ni Justin, kailangan nilang maghanda ng isa pang 3 servings ng steak bago siya mabusog. Naramdaman lang ni Simon ang pagtulo ng kanyang dugo mula sa kanyang puso. Sa harap ng kanyang mga mata, ay isang kontento at dumidilaw na tindera ng tuhog ng karne ng tupa na mula sa simula, ay iniisip ang kanyang sarili sa buong panahon. Para sa kanya, ang labis na pagkawala ng pera na ito ay walang halaga, ngunit ang malaraskal na hitsura ni Justin, ay naging dahilan upang mawalan ng lakas si Simon para lumaban. Bawat verbal attack ay parang pagsuntok lang sa bulak, sayang ang lakas. Salamat sa mabuting pakikitungo Boss Cole, naniniwala akong dapat na tayong umalis ngayon. Sabi ni Marian habang pinupunasan ang kanyang bibig sa pinoong paraan, at tumayo. Sa sandaling ito, ngumiti si Simon, na pagod, at sinabing, Marian, gabi na, hindi ba mas mabuting payagan ko si Harry Ball na itaboy ka pabalik? Ang pagmamaneho sa gabi ay hindi ligtas. Hindi na kailangan, sagot ni Justin, hindi ba niya ako? Pagkatapos kumain ng 4 na steak, ang lakas ko ay nasa tuktok nito. Boss Cole, nakakabilib ang mga steak mo, para kang umiinom ng Viagra. Tinitiyak nito na magiging masigla ako buong gabi. Nang marinig ang mga maalay na salita, ang mga waiter sa private room ay hindi napigil ang humagalpak ng tawa. Tinitigan nila sina Justin at Marian na may kaina-hinalang mga ekspresyon, ngunit kahit isang tulala ay napagtanto kung ano ang iniisip nila. Namula si Marian, at lihim na kinurot ang braso ni Justin. Nakaramdam siya ng sobrang hiya sa pagkawala ng mukha. Sa loob ng puso ni Simon, maririnig ang mga sumpang gaya ng brute, country bumpkin, at beast, ngunit sa labas, ang kanyang mukha ay matigas at hindi gumagalaw dahil kailangan niyang pilitin ang kanyang bibig na magsalita, masyado kang magalang Mr. Gibson, dapat ay bigay na. Harry Ball, mangyaring tingnan sila sa labas. Hindi na naghihintay na manatili pa sa pribadong silid, kinaladkad ni Marian ang kamay ni Justin at mabilis na umalis mula roon. Ang pagiging nasa silid na puno ng mga waiter, at nakakakuha ng kakaibang mga tingin mula sa kanila ay nagpainit sa kanyang mukha. Nang matapos niyang makita ang dalawa sa labas ay nagkaroon si Harry Ball ng palpak na hitsura habang siya ay bumalik sa pribadong silid. Narelax na ni Simon ang kanyang katawan at nakaupo sa malaking sofa at hinahayaan ang isang waitress mula sa Blue Bay Hotel na masahihin ang kanyang mga balikat. Tapos na silang makita. Tanong ni Simon habang nakapikit ang mga mata, mahina ang boses. Nangisda ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, sinindihan niya ito at mabangis na huminga ng ilang beses. Siya ay walang muwang na ngumiti at nagpakita ng bibig na puno ng dilaw ng ngipin. Nakita ko na sila, si Miss Lysander ay nagmaneho ng napakabilis, naiwan lamang ang isang maliit na usok ng tambucho mula sa kanyang sasakyan bago nawala sa malayo.
Malamig na tumawa si Simon, ang tandang babaeng ito, sa tingin niya ay makakalayo siya sa akin dahil lang sa nagdala siya ng lalaki para hadlangan ako. Masyado niya akong minamaliit. Boss, gusto mo bang hanapin ko itong lalaking may apelyidong Gibson at paalisan siya? Kapag napagtanto ng batang ito kung sino ang kanyang kinakaharap, hindi na siya maglalakas loob na kumilos ng ganito kabastos. Sabi ni Harry Ball, iniswing ang kanyang braso sa isang galaw ng paghiwa. Wala kang kailangang gawin sa ngayon. Kailangan ko lang magpadala ng ilang taong may kakayahan, ngunit kailangan ko munang makakuha ng kaalaman sa kanyang bottom line. Hindi ako naniniwala na maaaring malaman ng nagbebenta ng tuhog ng karne ng tupa ang anumang bagay tungkol kay Nebbiolo. At saka, kahit medyo vulgar siya, hindi siya mukhang tanga. Boss, masyado kang nag-iisip, sa panahon ngayon, malalaman mo lahat ng tungkol sa isang tao online, walang meta-tago. Kung siya ay talagang isang malaking shot, bakit siya nagbebenta ng mutton skewer sa mga lansangan? Nanunuya si Harry Ball. Kahit na ang isang dam, 1,000 milya ang haba, ay maaaring masira ng isang pugad ng langgam, kaya kung may gagawin ka, gawin ito ng may pag-iingat. Ito ang dahilan kung bakit ikaw ang nasasakupan samantalang ako ang amo. Mahinang tumugon si Simon habang nakapikit ang mga mata. Oo. Oo, ano man ang sabihin ng boss ay napupunta. Bukas, kailangan kong pumunta sa mga kalye at maghanap ng mga taong magpapahirap sa kanya. Kahit mamatay siya, sarili niya lang ang masisisi niya. Napakamot ng ulo si Harry Ball at nagtanong, Boss, bakit mo itinali ang sarili mo ng ganito? Napakaganda talaga ni Miss Lysander, ngunit sa Stonegate City, mayroong hindi mabilang na mga kagandahan para sa iyong pagkuha. Unlike me, with my looks, kung hindi ko iwagayway ang ilang malalaking kwente sa paligid, kahit isang puti ay hindi ako titingin. Sabi ni Harry Ball habang nilalaro ang kanyang balbas. Ano ang alam mo? Tugon ni Simon, sekundarya lamang ang kagandahan ng isang babae. Ang hitsura ni Marian, kahit na maaaring hindi marami ang makakapantay sa kanya sa Stonegate City, ngunit paano ang buong bansa? Paano ang buong mundo? Napakalaki ng mundo, ang mga kagandahan ay mabibilang ng milyon-milyon. Kung gayon bakit matigas ang ulo mong hinahabol si Miss Lysander, boss? Parang hindi naintindihan ni Harry Ball. Harry Ball? Sa tingin mo ba ang isang babaeng walang asawa, lalo na ang isang babaeng maganda sa murang edad, na nagawang kontrolin ang Yellow International ay isang magandang mukha lamang? Ang kanyang ugali, sa bilog ng mataas na lipunan ng Stonegate City, ay sikat sa pagiging malamig nito, na halos walang kaibigan, nalampasan niya ang lahat ng mga hadlang. Sa mga nakaraang taon, walang ginawa ang stock ni Yellow kundi tumaas, sa tingin mo ba ganoon kadaling gawin? Posible bang maghanap si boss ng babaeng tutulong sa negosyo? She is a management genius, pero hindi ibig sabihin na mas masama ako sa kanya. Sa Yellow lamang, sa puso ng lahat ng empleyado, ang kanyang pag-iral ay may isang tiyak na uri ng prestihiyo. Kaya naman nakakamit nila ang mga ganoong resulta doon. Buong pagkakasabi ni Simon, ang dahilan kung bakit gusto ko siyang makuha, bukod sa katotohanan na siya ay sapat na karapat-dapat na masakop, ay naniniwala akong siya lang ang babaeng makakasama ko. May isa pang dahilan, ngunit hindi mo maintindihan. Hindi ko talaga maintindihan, ngumiti pabalik si Harry Ball, si boss ay tiyak na mas matalino kaysa sa akin, o kung hindi, bakit kita susundin? Bumantong hininga si Simon bilang pagsang-ayon, hindi mo kailangang kumilos ng ganito, iyong ibang babaeng gusto mo, nagtatrabaho din si Talia sa Yellow International. Kung makuha ko si Marian, magiging kasing kahulugan ito ng pagkuha kay Yellow. Sa pagkuha sa Yellow International, ang mga kababaihan doon ng Yellow, ay malap sa iyo. Nang marinig ang pangalang, Talia, agad na lumiwanag ang dalawang mata ni Harry Ball. Dinilaan niya ang kanyang mga labi, nagpakawala siya ng malamig na hangin, Boss, paano mo mababanggit muli ang babaeng iyon, napapanaginipan ko ang puwet at boobs ni Talia kahit natutulog ako. Kung mapapahiga natin siya sa kama, nakakamangha iyon, mapapatuyo ako. Buti sana kung hindi mo siya banggitin, pero ngayong gabi, kailangan kong lumabas sa isang nightclub at maghanap ng manok. TL? Sa Zen Icon? Ang salitang, e.g., ay nangangahulugang manok,
ngunit minsan ay tumutukoy sa isang puta. Pumunta ka. Parang mas crudo ka pa sa tindera ng tuhog ng karneng iyon. Pinaikit ni Simon ang kanyang mga mata sa hairy ball sa isang segundo, habang walang pigil na nagmumura. Hindi pinansin ni Harry Ball ang narinig at mabilis na lumabas ng private room. Hindi nagtagal pagkaalis ni Harry Ball, dahan-daw ang inabot ni Simon ang kanyang kamay at sa isang galaw ay hinawakan niya ang pulso ng waitress na nagmamasahe sa kanya. Walang ekspresyon, tinanong niya, magkano ang pera? Naalimpungatan ng waitress na nag-start at ang malandi na mukha na may malalaking foundation ay namula sa pagkahiya. Medyo nag-alinlangan siya, pagkatapos ay tumugon, 5,000, ito ang unang pagkakataon kong gawin ito. Malamig na tumawa si Simon, 5,000 lang, magiging slots ang slots, kasing mura ng beach. Halika sa harap, paborin ang iyong mga damit, at magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay sa akin ng ulo. Ang babae, nang marinig ang mga insultong ito, ay halos umiyak. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa 5,000 na nakataya, tiniis niya ang mga salitang iyon. Naglabas ng nakakaakit ng ngiti, naglakad siya sa harap ni Simon at dahan-dahang naghubad ng kanyang damit. Hindi nagtagal ay maririnig na ang kahabag-habag na hilanghing ng isang babae na sinasabayan ng walang pigil na panlalait ng isang lalaki. Naninigarilyo sa harap ng pinto, pinalayas na ni Harry Ball ang lahat ng iba pang waiter na ginagarantiyahan na walang tao sa paligid nila. Siya lang ang nandoon na tumatawa sa sarili, tinatawag ako ni boss na bastos, pero nakahanap pa siya ng manok na mas mabilis kaysa sa akin. Siguradong mahilig magpakitang gilas ang mga may pera. 35. Habang pabalik sa kanilang bilya sa Dragon Garden, sinubukan ni Justin na kausapin si Marian, ngunit siya ay nagmamaneho pabalik ng malamig ang mukha at hindi natitinag. Binaliwala lang niya ang anumang sinabi ni Justin, na parang wala siya. Nakaharap sa isang diyosa ng nyebe tulad ni Marian, walang magawang ipinikit ni Justin ang kanyang mga mata at nagpatuloy sa pagpahinga saglit. Sa totoo lang, medyo malinaw si Justin, ang kanyang mga salita na sinabi niya sa hotel sa Blue Bay ay nakapukaw na sa kanyang sensitibong asawa. Gayunpaman, sa oras na iyon, upang maitaboy si Simon, hindi siya nagsalita, ngunit sa pagtatapos ng dula, sa wakas ay sumabog ang kanyang sama ng loob sa kanya. Nang sa wakas ay dumating na sila sa pasukan ng bilya, malamig na sinabi ni Marian ang mga salitang, bumaba ka sa sasakyan. Hindi ka rin ba sasama? Curious na tanong ni Justin. May gagawin pa ako, bumaba ka muna. Oh. Tumingin si Justin kay Marian na may malalim na ngiti, kaya lumalabas na kahit si CEO Lin ay nangangailangan ng nightlife, bakit hindi mo ito sinabi ng mas maaga? Haha, napaka-generous ko, at hindi magseselos. Bagamat pakiramdam niya ay hindi na kailangang magpaliwanag sa nakasusuklam na bastos na ito, nadama ni Marian na kung hahayaan niya itong magpakasawa sa kanyang mga paglipad ng magarbong, ito ay magiging labis na kawalang katarungan sa kanya. Sa makatuwid, kumunat ang kanyang mga kilay, sumagot siya, mayroon akong gamit, hindi ito tulad ng iniisip mo. Sa isang nakakaalam na ekspresyon, napakabagal, lumabas siya ng kotse at kumaway kay Marian, sana maging masaya ka. Sa sobrang tamad na ipagpatuloy ang pakikitungo sa kanya, pinatalikod ni Marian ang kanyang sasakyan at mabilis na umalis sa villa. Nakatingin sa mabilis na nawawalang mga ilaw sa likod ng kotse, si Justin ay may malalim na pag-iisip. Natural, hindi siya maniniwala na ang isang babaeng tulad ni Marian ay padalos-dalos na magdedesisyon na pumunta sa isang nightclub. Sa oras na iyon, nang siya ay nasa bar at nakilala si Marian, kung iisipin, ito ay marahil isa lamang sa mga pagkakataong nakabisita siya sa ganoong lugar. Gabi na, saan kaya siya pupunta? Pagdating sa kanyang silid, maingat na inihatid ni Moang ang isang plato ng pakwan sa kanya. Patungo sa Peking, young master na ito, inalagaan niya ito ng buong pag-aalaga at pagmamahal. Pagkatapos maligo ng malamig, nagplano si Justin na matulog, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Hindi alam ni Justin na maraming tao. Nang matanggap ang teleponong ito mula kay Marian, ang tanging nakakaalam ng numero ni Justin, bukod kina Marian at Moang, ay si Roslyn at ang Lee family. Gaya ng inaasahan, sumulyap sa caller ID, sigurado, si Jinky iyon.
Sa pag-iisip ng malumanay na ugali, kung gaano siya katahimik at mahiyain, isang bugzo ng init ang damaloy sa puso ni Justine. Pagsagot sa tawag, mahina niyang sinagot ang Jingjing. Kuya Justine, mula sa telepono, ang boses ni Jinky ay tila nanginginig na parang nahihirapan siyang magsalita. Nandito na ako, anong meron? Naistorbo ko ba ang iyong pagtulog? Nag-aalalang tanong ni Jinky. Hindi napigilan ni Justine na tumawa, pagkatapos ay tumugon, oo, ngayon lang, nasa panaginip ako kung saan kasama kita noong tinawag mo ako. Natahimik sandali ang kabilang panig, sa wakas, si Jinky ay gumawa ng puchi, na tumawa, at sinabing, si Kuya Justine ay siguradong marunong magbiro. Mag-ingat ka, huwag mong hayaang marinig iyon ni Hipag. Nang marinig si Jinky na tumawa mula sa kanyang puso, nag-relax din si Justine. Siya ay natatakot na si Jinky ay maaaring masyadong nahirapan sa balita at bilang isang resulta, ay naging nalulumbay. Tila bagamat medyo nalulungkot siya, nanatili pa rin siyang matatag. Hehe, walang dapat ikatakot. Sa halip, sa pagtawag mo sa akin ng ganito kagabi, dapat mayroong isang bagay na apurahan. Muling natahimik si Jinky bago tuluyang bumulong, Kuya Justine, ako. Natatakot ako. Natatakot. Natatakot sa ano? Nagdududang tanong ni Justine. Si Ray. Ngayon, pumunta ang taong iyon sa bahay namin. Hiniling niya na maging girlfriend niya ako, kung hindi ay give-in niya ang stall ng tatay ko. Sa wakas ay sinabi ni Jinky, na may humihikbi na boses. Mukhang naiyak na ito bago tumawag sa kanya kaya naman medyo nanginginig ang boses nito. Nanliit ang mga mata ni Justine, medyo naging malalim ang kanyang boses, Jingjing, magsalita ng malinaw, ano ang dahilan at paano ito napunta. Nang maramdaman ang pagbabago sa emosyon ni Justine, nagsimulang kumalma si Jinky habang paulit-ulit niyang sinabi sa kanya ang buong pangyayari. Ang sanhi ng kaganapang ito ay nangyari noong umaga noong nakaraang araw. Noong araw na iyon, sinamahan ni Jinky si Old Lee sa palengke. Si Old Lee ay nagtayo ng kanyang stall, habang si Jinky ay nagpatuloy sa pagbili ng mga pamilihan. Noong nakaraan, si Jinky ay nasa universidad na nag-aaral, o wala para sa internship. Masasabing kamakailan lamang ay bumalik siya sa Stonegate City. Sa makatuwid, nang pumunta si Jinky sa palengke, ipinakilala siya ni Old Lee sa lahat sa unang pagkakataon. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala si Jinky para sa karamihan sa kanila. Nagkataon, dahil walang magawa, inilabas ni Ray ang kanyang mga hoodlam sa sandaling iyon. Nang makilala ang maganda at dalisay na si Jinky, isang tingin lang ang kinailangan ni Ray para gusto siyang maging girlfriend. Tuso din si Ray, hindi niya direktang hinarap si Jinky, sa halip ay sinabi niya, kung hindi siya pumayag, hindi na kailangang buksan ang stall ni Old Lee. Mas mabuting huwag munang ilipin ng buong pamilya nila ang pagkakaroon ng magandang buhay sa West District. Bilang mga karaniwang tao, paano maglakas loob ang pamilya ni Old Lee na labanan si Ray? Pagkatapos ng lahat, ang kanyang ama, si Dante Chen ay tinatahak ang landas ng parehong malinis at marumi. Ang kanyang ama ay isang matanda sa Western Union at itinuturing na isang pangunahing figure. Sa makatuwid, hindi may set up ni Old Lee ang kanyang stall nitong nakaraang 2 araw. Kahit na nagtuturo sa paaralan, napansin ni Jinky ang mga taong sumusunod sa kanya. Sa pag-uwi, dumating muli si Ray, hinimok siyang mabilis na magdesisyon. Ang buong pamilya Lee ay maihahambing sa isang sikada sa panahon ng taglamig. Ang pagpapadala sa kanilang nag-iisang anak sa lungga ng tigre na siyang pamilya Chen ay halatang wala sa larawan. Gayunpaman, nang marinig ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak na nagkaroon sila ng problema sa pamilya Chen ng Western Union, hindi rin sila nang ahas na tumulong. Kung tungkol sa pagpunta sa pulisya, ang pamilya Lee ay walang lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat, kapag nagsumbong sila sa pulisya, hindi ba't ito ay katulad ng pagkontra sa pamilya Chen? Nang marinig ang mga salita ni Jinky, isang mahirap pigilin na apoy ang nag-aalab sa kanyang puso. Noong una, binalak niyang maghintay pa ng ilang araw bago asikasuhin ang bagay sa underworld ng West District, pagkatapos ay haharapin ang mag-ama ni Chen ng sabay-sabay, ngunit ngayon, tila iba ang mangyayari. Aalisin muna niya ang pamilya Chen. Huwag kang umiyak Jingjing, magiging maayos din ang lahat. Magtiwala ka sa Kuya Justine mo.
Sabi ni Justin, nagpapakalma sa kanya. Medyo humihikbi pa rin si Jinky. Kapag ang isang batang babae mula sa isang ordinaryong pamilya ay nakatagpo ng isang kaganapan tulad nito, bukod sa pagpatak ng mga luha, wala na siyang ibang magagawa. Kung wala si Jinky sa dulo ng kanyang lubad, hindi niya tatawagan si Justin para sa tulong dahil sa kabila ng alam niyang si Justin ay may kakayahan, hindi siya sigurado kung makakatulong ito sa paglutas ng kanyang problema. Kuya Justin, hindi ka dapat gumawa ng katangahan. Nabalitaan ko na ang pamilya Chen ay mayroon ding ilang mga baril. Biglang naalala ni Jinky, sabik na pinaalalahanan si Justin. Hehe, huwag kang mag-alala, ilang araw na lang, plano ko pa ring bisitahin ka sa Stonegate City. Kapag dumating ang sandaling iyon, maaari mo lamang tingnan kung wala akong braso o binti. Tumawa si Justin, hindi pa maaga, Jingjing, bilasan mo at matulog. Tutulungan kitang ayusin ang mga problemang ito, hindi mo na kailangan pang sabihin sa mga magulang mo ang tungkol dito. Sa bukas, maaayos na ang lahat. Talaga. Nagulat si Jinky. Nagsinungaling na ba sa iyo ang kuya mong si Justin? Kung gayon, mag-ingat ka Kuya Justin. Bagamat hindi alam ni Jinky kung ano ang kanyang gagawin, mahina pa rin niyang binalaan siya. Tinapos ang tawag, gumawa ng malalim na huni si Justin, pagkatapos ay nag-dial ng isa pang numero sa kanyang telepono. Sa kabilang dulo ng telepono ay isang tamad at malandi na boses ng babae, Hubby. Bakit bigla mo na lang naalala na tawagan ako ng ganoong oras, ang tanging taong may kakayahang mapang-akit na tumawag ng Hubby, nang ganoon ay natural na si Roslyn. Nakalanghap si Justin ng malamig na hangin. Nang malala ang flexible, malambot at bilog ang katawan ni Roslyn, agad niyang naisip ang lumipad papunta sa kanyang kama bago gumawa ng iba. Gayunpaman, sa pag-alala sa kalagayan ni Jinky, mas mabuting iwaksi ang gayong maruruming pag-iisip. Diretsong tanong niya, kailangan ko ng impormasyon tungkol kay Dante Chen at sa kanyang address. Ang mas detalyado ay mas mahusay. Kapag nakikitungo kay Dante Chen, natural, ito ay sa pinakamabuting interes ng isang tao na unang maghanap ng impormasyon tungkol sa kanya. Bilang pangunahing kaaway ng West Union Society, ang pinuno ng Red Thorn Society na si Roslyn ang taong pinakakilala kay Dante Chen. Si Roslyn ay isang babaeng marunong magpasaya ng mga lalaki, at nang marinig ang tono ni Justin, hindi na siya nagtanong pa. Maya-maya, sumagot lang siya ng, sige, ipapadala ko agad sa inbox mo. Nasiyahan, si Justin ay tumawa, my darling Roslyn, you are too caring. Hintayin mo ako ngayong gabi. Pagkatapos kong gawin ang aking gawain, pupunta ako at hahanapin ka. Sinabi mo na, hindi mo dapat babalikan ang iyong mga salita. Masayang tumawa si Roslyn. Delikado man ang gawain ni Justin, hindi man lang siya nag-abalang magtanong. Para bang kinumpirma na niya na ang mag-amang Chen ay nakatanggap ng hatol na kamatayan. 36. Si Dante Chen ay maaaring ituring na isang top-class na tao sa Stonegate City. Noon, pumunta siya sa Stonegate City mula sa Hilaga para maghanap ng trabaho at nagkataon na nakapansin siya ng isang maliit na amo sa underworld. Mula noon, nagawa niyang gawin ang kanyang paraan mula sa isang upahang thug hanggang sa posisyon ng pagiging kanang kamay ng maliit na amo na iyon. Ang mga pamamaraan ni Dante Chen ay likas na mabangis at sa kanyang disposisyon na likas na mawalan ng tiwala, sa loob lamang ng ilang taon, nagawa niyang palawakin ang teritoryo ng maliit na amo na humantong dito upang maging isang medyo makapangyarihang puwersa sa West District. Sa nakalipas na 10 taon, si Dante Chen ay muling lumitaw at tumulong sa pinuno ng West Union Society, si Dante Chen Sito, na ama rin ni Roslyn. Sa pamamagitan ng pagtanggal sa kanyang orihinal na amo, naging isa siya sa pinakamahalagang figure ng Dante Chen. Dahil nakuha na ni Dante Chen ang kontrol sa karamihan ng mga puwersa na kabilang sa boss ng triad na iyon, nang matagumpay niyang makuha ang posisyon ng matandang boss, hindi siya nakatagpo ng maraming pagtutol. Maraming tao ang matagal nang nagtakda sa kanya bilang susunod na boss, kaya naanod sila sa agos at sinuportahan siya sa posisyong iyon. Ibig sabihin, kung wala si Dante Chen, kahit na gusto ng West Union Society na maging pinuno ng West District, malamang na kailangan pa nilang maghintay ng ilang taon.
May mga taong minsang nagbiro na nagsasabi kung paanong si Dante Chen ay katulad ni Wu Sangwei na pinalabas ang mga Manchu na ipinagkanulo ang kanyang hari upang koronahan ang kanyang sarili. Ngunit walang nakakaalam kung at kailan siya muling magre-rebelde. TL, si Wu Sangwei ay isang sikat na heneral noong ika-17 siglo na ang pagkakanulo ay humantong sa pagbagsak ng dinastiyang Ming. Bagaman mayroong hindi mabilang na mga bulong sa labas, sa loob ng West Union Society, si Dante Chen ay talagang tinitingnan ng may malaking kahalagahan. Kung tutusin, kung pag-uusapan ng isa ang kapangyarihang hawak nila, sa loob ng Western Union, isa siya sa pinakamalakas na elder sa loob. Higit pa rito, kapag ang isang tao ay tila isang maliit na prito sa ibabaw, mas madali itong ipagtanggol, kung kaya't ang presidente ng West Union Society na si Dante Chen ay palaging tinatrato ng mabuti si Dante Chen, ang relasyon ng dalawa ay pambihira. Matapos tingnan sandali ni Justin ang data ni Dante Chen, ang unang bagay na naramdaman niya ay ang mga salitang ito, ambisyoso at walang awa, na walang pakialam sa etika at moralidad ng mundo, at higit na wala siyang pakialam sa mga patakaran ng underworld. Lahat ng ginagawa niya ay para makipagpalitan ng mas mataas na backer, para gumapang sa mas mataas na posisyon na may matatag na hakbang. TL, ang ibig sabihin ni Underworld ay ang pugilist na mundo ng martial arts o ang underworld na may mga bagay tulad ng triads. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang taong tulad nito ay isang taong mabubuhay hanggang sa kanyang huling mga taon na bihira sa underworld. Ito ay dahil siya mismo ay isang taksil, at malinaw kung paano mapipigilan ang iba sa pagtataksil sa kanya. Sayang, binigyan mo ng buhay ang isang tulala ng isang anak. Marahan na bamulong si Justin, isinara ang laptop pagkatapos ay kabisado ang lahat ng detalye ng mapa na ibinigay sa kanya ni Roslyn. Downtown sa gabi, tulad ng isang grupo ng kumikinang na neon light, isang malinaw na pagkakaiba ang nabuo kumpara sa mga pampublikong kasada ng mga suburb. Makalipas ang kalahating oras, inihinto ni Justin ang kanyang BMW sa labas ng isang maliit na pampublikong parke sa kanlurang suburb ng Stonegate City, at sa paligid ay mga sirasirang lugar na tirahan. Ang pribadong villa ni Dante Chen ay nasa tabi mismo ng isang ilog na dumadaan 1 kilometro ang layo. Kung itinigil niya ang sasakyan sa sobrang lapit, mahirap itago ang sarili. Nagpalit si Justin ng isang angkop na itim na short-sleeved shirt, at isang pares ng itim na kayumangging pantalon sa kanyang ilalim. Lumipas ang malamig na hangin ng gabi, habang si Justin ay lumundag ng ilang beses, at gumawa ng kakaibang paggalaw. Naglabasan ang kanyang buong katawan ng mga tunog ng crack na, paypa-paypa, at makalipas lamang ang mga 2 minuto, tinapos na niya ang mga paggalaw na ito. Hu! Sa mahabang paghinga, itinaas ni Justin ang kanyang ulo patungo sa nagtatagong bagong buwan sa kalangitan, ipinakita ang isang medyo nakaka-relax na ngiti, sa kabutihang palad ay hindi naging kalaw-angin ang aking katawan. Pagkatapos ng mga salitang iyon, ang anyo ni Justin ay nawala sa kanyang orihinal na posisyon sa isang iglap, at nang siya ay muling lumitaw, siya ay nasa 10-10 metro na sa itaas at sa itaas ng isang 3 palapag na bubong ng apartment. Maliksi na parang leopard cat na mahusay sa paglukso, pagtakbo at pagtalon mula rooftop hanggang rooftop, tumungo siya sa maliwanag na ilaw na villa sa tabi ng river pass. Wala pang 2 minuto, nakayuko na si Justin sa tuktok ng isang mataas na puno, wala pang 30 metro sa harap niya, ay ang tirahan ni Chen. Sinakop nito ang isang malaking 800 metro kwadrado ng espasyo na may 5 palapag na gusali ng apartment. Ayon sa datos, namatay ang asawa ni Dante Chen dahil sa breast cancer sa lalong madaling panahon pagkatapos manganak kay Ray, kaya ang napakalaking kuta na gusaling ito ay inookupahan lamang ng mag-ama. Ngunit syempre, ang mga gwardya sa paligid upang protektahan sila ay kumuha din ng malaking halaga ng espasyo. Kung mas mataas ang posisyon ng isang tao, mas nag-aalala ang isa para sa kanilang sariling kaligtasan at si Dante Chen ay walang exception. Si Justin ay tumingin ng masama at nakita na para makapasok sa residence ni Chen ay naroon lamang ang pangunahing pinto, na mayroong 8 nakaitim na nakadamit na gwardya na nakatayo sa linya sa harap lamang ng pasukan. Sa looban ay paminsan-minsan ay may ilang taong tulad ng mga bodyguard na dumadaan para sa inspection, ngunit tila ang dalas ng mga taong iyon ay hindi mataas, at kung maingat na sumisilip, hindi magiging ganoon kahirap na pumasok sa gusali ng apartment.
Hindi makapaniwala si Justin na ang napakalaking lugar na ito ay may kakaunting tao lamang, at tinitigan ito ng mabuti. Tila karamihan sa mga alipors ay tumatambay sa loob ng gusali ng apartment, upang manatiling malapit at protektahan ang mag-amang Chen. Ang paglusot sa villa ay hindi mahirap gawin para kay Justin. Gayunpaman, hindi ito ang kanyang layunin, at ang iniisip ni Justin ay kung paano hanapin sina Dante Chen at Ray, ang mag-ama. Kaya naramdaman ni Justin na mas mabuting hulihin na lang ang isang tao at tanungin sila. Pagkatapos ng pag-iisip, ang katawan ni Justin ay muling umalis sa sanga ng matataas na puno, at nang muli siyang lumitaw ay nasa pasukan na siya ng tirahan ng Chen na may hindi nakakapinsalang ngiti. Nagulat muna ang 8 alipor sa biglang pagsulpot ni Justin, pagkatapos ay dali-dali nilang pinalibutan siya. Tumigil ka, sino ka? Alam mo ba kung saan ang lugar na ito? Matigas na tanong ng leading man na malaki ang pangangatawan. Hindi sumagot si Justin, at nang humigit kumulang 5 metro ang layo niya, marahan niyang tinapik ang lupa gamit ang kanyang mga daliri sa paa, at ang kanyang katawan ay lumipad na parang palaso, biglang tumalon patungo sa 8 lalaki. Ang 8 tao ay wala man lang oras na mag-react, ang kanilang mga pistola ay malapit sa kanilang mga dibdib, ngunit sa ganoong kalapit na hanay ay walang pagkakataon na mabunot sila. Sinubukan ng isa sa kanila na itaas ang kanyang kamao para harangin ngunit bigla siyang natama ng kamao ni Justin saglit, pagkatapos ay nakaramdam ng matinding sakit na pumipunit sa puso, parang nabasag ang mga buto sa kanyang mga kamay. Kung titingnan ng isang tao mula sa malayo ay tila tinanggihan ng katawan ni Justin ang gravity ng lupa, sinira niya ang 8 lalaki habang ang kanyang buong katawan ay nasa himpapawid at umiikot ng isang buong 360 degrees, tulad ng isang itim na buhawi. Ang parehong mga kamay at binti ni Justin ay nakipag-ugnayan sa 8 lalaki, iyon ay, ang mga kamao, palad, dibdib at tiyan ng 8 ay nakatanggap ng matalik na contact. Nangyari ang lahat ng ito sa isang iglap, at nang hindi na hinintay na mag-react ang 8 tao, nakadapa na sila sa lupa na parang napako dito. Dahil sa isang bahagi ng pananakit ng kanilang katawan ay naglabas sila ng masama at mabangis na tingin, at ang mga panaghoy ng oo ay hindi mapigil ang pinakawalan. Pakiramdam ng nangungunang lalaking may malaking pangangatawan ay nabasag ang lahat ng buto sa kanyang mga kamay, at alam niyang nakatagpo siya ng isang mahigpit na kalaban, kaya hindi na siya naglakas loob na lumaban. Sa malamig na pawis ay nagmamadali niyang iniunat ang kanyang kamay at pinindot ang talk button ng walkie-talkie bilang pagtatangkang ipaalam sa lahat ng nasa loob. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isang taong nakasuot ng sports shoes na biglang sumipa sa pisngi, at dinurog ang walkie-talkie. Ang ulo ng malaking lalaki ay tumagilid, ang kanyang mga mata, tainga, bibig at ilong ay naglabas ng mga string ng dugo, at isang malubhang depresyon ang lumitaw sa kanyang bungo, habang ang madilim na pulang likido ay bumuhos sa lupa, sa isang tingin ay masasabi ng sinuman na siya ay patay na. Sa sandaling bumangon ang iba pang 7 tao, nasaksihan nila ang kaawa-awang eksenang ito, at huminga ng malamig. Ang binata sa harap ng kanilang mga mata, ay talagang napanatili ang isang malabong ngiti tulad ng dati. Kung talagang may halimaw mula sa impyerno, malamang na ganito ang ngiti ng halimaw na iyon. Ang 7 tao na orihinal na gustong gumawa ng ulat ay lahat ay umapaw ng malamig na pawis habang nakatingin kay Justin, at natakot sila hanggang sa puntong hindi na sila ng ahas na gumalaw. Si Justin ay lubos na nasisiyahan sa resultang ito, para sa miyembro ng underworld na kanyang pinatay, hindi siya nakaramdam ng anumang pagkakasala. Kung tutusin, kung itambak niya ang lahat ng bilang ng mga buhay na kinuha ng kanyang mga kamay, ang mga ito ay aabot sa kasing taas ng isang skyscraper. Nagmamadali ako, kaya hindi ako magpapatalo sa iyo. Gusto kong malaman kung nasaan sila Ray at Dante Chen ngayon, at kung makapagsalita kayo, maaari kayong mawala, ngunit kung hindi kayo magsasalita, tutulungan kitang mawala. Maluwag ang tono ng pananalita ni Justin, na para bang humihingi lang siya ng lighter sa isang dumadaan upang magsindi ng kanyang sigarilyo habang nasa lansangan, ngunit sa pandinig ng 7 taong ito, ang mga salitang, magwala, ay parang tawag mula sa Diyos ng kamatayan. 37. Dahil sa 7 tao na nakikipagkompetensya upang makipagtulungan, mabilis na nalaman ni Justin ang mga partikular na posisyon ni Dante Chen at ng kanyang anak, habang ang 7 taong iyon ay sa isang sandali ay nawala ng malay at itinapon sa gilid ng kalsada.
Mahihirapan silang magising bago matapos ni Justin ang kanyang gawain dito. Si Justin ay pamilyar na hindi maihahambing sa isang bagay tulad ng paglusot ng walang tunog. Sa kanyang matalas at nabuong mga pandama at maingat na pagmamasid sa lahat ng aktibidad sa paligid, kumilos siya ng napakabilis ngunit walang tunog. Ang kanyang katawan ay tila naghalo sa gabi na naglalaho sa manipis na hangin. Dahil mahigpit niyang kabisado ang detalyadong topography ng Chen residence, mabilis na nahanap ni Justin ang kanyang target. Ayon sa mga salita ng 7 tao, si Ray ay nasa kanyang silid sa sandaling ito, habang ang lokasyon ni Dante Chen ay hindi makumpirma. Kung wala siya sa kanyang pag-aaral, dapat ay nasa sala siya. Paglukso sa 2 balkonahe, pagkatapos ay maginhawang katok sa 4 na bodyguard na walang malay ng walang tunog, ang malahalimaw na katawan ni Justin ay nakarating sa ikatlong palapag ng gusali ng apartment at nasa labas ng isang malaking silid. Sa ngayon ay 10 PM na ang oras, ngunit nanatiling maliwanag ang silid tulad ng dati. Ang umaaligid na anino ng puno ay nagbigay daan kay Justin na maging mas malabo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang ang malamig na hangin ay umihip sa pintuan ng kisame hanggang sa sahig, bahagyang itinaas ang kortina, at ang tanawin sa kabila ng transparent na bintana ay pumasok sa mga mata ni Justin. Sa loob ng napakalaking kwarto na may mag-agarang dekorasyon, mayroon ngang isang pamilyar na figure, si Ray. Gayunpaman, ang Ray sa sandaling ito ay hindi napansin na sa labas mismo ng pinto ng balkonahe ay nakatayo ang isang hindi inanyayahang bisita. Si Ray ay may masama at kasuklam-suklam na mukha, at nasa kalagitnaan siya ng paggawa ng isang bagay na maaaring maging sanhi ng pagkulo ng dugo ng mga normal na tao. Sa ibabaw ng malaking kama sa silid ni Ray, ay isang maputlang-puting katawan ng babae na nakagapos sa hugis ng salitang, "da, big." Nakagapos ang magkabilang braso at binti gamit ang medyas na black lacy ladies. Ang nasabing materyal ay may mahusay na pagkalastiko ngunit nagtataglay ng hindi kapani-pani walang tigas, at may mga marka ng dugo sa 4 na paa ng babae dahil ang babae ay nakatali ng mahigpit. Ang puting nyebe na balat ng babae ay tila mayroon ng napakaraming mapurol na mga pasa, tila naranasan na niya at dumanas ng ilang masakit na pagmamaltrato noon. Ang kinulayan na buhok ng babae ay nakakalat ng magulo at walang katulad dahil sa kanyang pagpupumiglas at pawis. Masasabing mapanloko ang kanyang pulang mukha at napuno ng panty ang kanyang bibig. Sa posisyong ito ang babae ay tanging, wuwu, na umiiyak, hindi makapagsalita. Sa pagtingin sa babaeng ito na nakatanggap ng ganitong pamamaltrato, ang unang naramdaman ni Justin ay ang pagiging pamilyar, ngunit pag-isipan ito ng kaunti pang maingat, ito ay mula noong nakilala niya si Marian sa maliit na bar na iyon, sinubukan niyang akitin siya. Ito ang babaeng tumawag kay Baldy at sa kanyang grupo ng mga maskuladong lalaki, at mukhang kapatid siya ng Baldy. Hindi inaasahan na nahawakan siya ni Ray. Malinaw, hindi tinatrato ng mabuti ni Ray ang maganda at malandi na delinkwenteng babaeng ito. Sa pagkakataong iyon ang buong katawan niya ay hindi rin natatakpan ng kahit anong damit. Nakatayo siya sa kama, at sa kanyang mga paa ay lahat ng uri ng mga produktong goma at mga larwang pang-sex. Ang mga maliliit ay kasing laki ng butil, habang ang mga malalaki ay kasing laki ng mangkok, at ang mga larwang iyon ay natatakpan ng mga pampadulas, dahilan upang maging ang mga kumot ay nabasa rin. Ang pangangatawan ni Ray ay medyo payat, at mukhang napakadalas niyang nagpapakasawa sa kahalayan. Sa gitna ng kanyang hubad na ibabang bahagi ng katawan, ang maliit na kapatid na iyon ay nakatutok na ang kanyang ulo sa ibaba, at ganap na hindi maiangat ang kanyang espiritu, lumiliit na parang isang maliit na uod. Haha, haha, babaeng baboy, sumigaw ka. Sumigaw ka. Naglakas loob kang humanap ng ibang lalaki sa likod ko, tingnan natin kung pahihirapan kita hanggang mamatay, o sitihin ka hanggang mamatay. Ang mukha ni Ray ng sandaling iyon ay nagsiwalat ng isang baliw at baliw na ekspresyon. Sigaw niya at pinagalitan, habang mabangis na ginagamit ang kanyang mga binti para sipin ang mukha ng babae, malambot na dibdib at ang basang bahagi sa pagitan ng kanyang mga binti. Ang makipaglaro sa iyo ay mataas ang tingin ko sa iyo. Kapag nahawakan ko na ang babaeng iyon na may apelyidong Libukas, ihahagis kita sa aking mga kapatid para manliligaw nila. Hindi ka ba sa init ng iniisip ng mga lalaki?
Ako lang ang hindi makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan, kaya ang mga kapatid kong iyon ay maghahalinhinan upang maunahan ka. Tignan mo ang mabahong amoy mo at mukhang baboy, ang tingin mo sa sarili mo ay girlfriend ni Irene. Bakit hindi mo tingnan itong swine face mo, kung hindi dahil kay Young Master, ako, na naiinip, sino ang makikipaglaro sa iyo? Sigaw ni Ray habang hinihingal, na para bang sinapian siya ng demonyo, gusto mong maglaro, gagamitin ko ang mga daliri ko sa paa para pasukin ka, at hahayaan kang maglaro. Ang babae ay tila nagnanais ng kamatayan dahil sa parehong sakit at kahihiyan, ngunit ang kanyang bibig ay may isang pares na basang-basa ng ihi na panty na pinalamanan. Gusto niyang sumigaw at umiyak, ngunit patuloy siyang nag-uurong dahil sa kasuklam-suklam na amoy, at ang kanyang mga luha ay damaloy sa kumot. Dahil sa pag-iyak, hindi mapigil ang panginginig ng kanyang katawan. Nang makita ang delinkwenteng babaeng ito na malapit ng insultuhan hanggang kamatayan, naramdaman ni Justine na hindi ito dapat, at marahil ang delinkwenteng babaeng ito mismo ay hindi karapat-dapat na makiramay, ngunit tila ang isang tulad ni Ray ay mukhang karapat-dapat sa mas maagang kamatayan. Saktong kinuha ni Ray ang isang itim na letigo mula sa kama, at ihahampas na sana ito ng malakas, ang salamin na pinto sa likod niya ay biglang bumukas na may tunog na, "Pong!" WHO. Inikat ni Ray ang kanyang katawan sa takot, at nang makita niya ang silhouette ng isang tao sa pintuan ng balkonahe, labis siyang natakot na muntik na siyang umihi. "Ano, ilang araw na lang simula noong huli tayong magkita, hindi mo na ako makikilala." Nakataas ang mga gilid ng labi ni Justine, pagkatapos ay naglabas siya ng sigarilyo mula sa kanyang bulsa, at hindi nagmamadaling sinindihan. Sa silid na ito, masyadong malakas ang amoy ng hormone, at mayroon ding malakas na amoy ng Gucci male cologne. Ang dalawang uri ng magkasalungat na amoy ay pinaghalo, at abnormal na nakakataba ng ilong. Sa sandaling napagtanto niya na ang amoy ng pagtatago ay nagmula sa pares na ito ng lalaki at babae, naramdaman ni Justine na mas komportable ang paghinga ng usok. Ang utak ni Ray ay huminto sandali, pagkatapos ay nanginginig siya at hinawakan ang letigo sa isang defensive na posisyon, pagkatapos ay maingat na umatras habang nagtatanong, "Justine, paano ka napadpad dito?" Nang makita ng babaeng nakahiga sa kama si Justine, tumigil din siya sa pag-iyak dahil nakilala rin niya ang lalaking ito. Noong araw na iyon ay medyo nagalit siya sa kanya, at sa huli ay hindi niya nagawang ipaghiganti ang kanyang kapatid sa lalaking ito. Kung ang babae ay hinawakan si Justine sa matinding pagkasuklam noon, kung gayon ang kanyang biglaang pagpapakita ngayon ay nagpaparamdam sa babaeng ito na si Justine talaga ang Mesiyas. Sinulyapan ni Justine ang maliit na uod ni Ray na may mapanuksong ekspresyon, pagkatapos ay tumawa at sinabing, "Bata, kanina sa palengke parang nabanggit ko na ako bilang isang tao ay pinakaayaw kong pinagbantaan. Ikaw, hindi kita pinagbantaan. Pinagbantaan mo ang pamilya ni Oldley, at sila ay mga kaibigan ko, na katumbas ng pananakot sa akin." Isang masamang tingin ang sumilay sa mga mata ni Ray, pagkatapos ay malamig siyang ngumiti at sinabing, "Justine, sa tingin mo makakaalis ka na pagkatapos mong makapasok. Minsan lang akong sumigaw ng malakas, at baka barilin ka ng mga alipors ng tatay ko at gawing bahay pukyutan ka. Maaari mo itong subukan." Hinawakan ni Justine ang sigarilyo sa bibig, at dahan-daang naglakad patungo kay Ray. "Hey! Gusto mo rin si Jinky? Gusto mong maging isang bayani na nagsasave ng kagandahan, mangarap? Talagang hahawakan ko ang Jinky na iyon, buntisin ko siya, pagkatapos ay ibigay siya sa aking mga alipors para salaitan." Sumigaw si Ray, pagkatapos ay agad na binuksan ang pinto ng kwarto sa likod niya, sinusubukang tumakas sa kwarto. Ngunit ang figure ni Justine ay tumawid sa layo na mahigit 5 metro sa isang iglap, at ang kanyang reinforced na parang bakal na kamay ay mariing isinara ang pinto, pagkatapos ay walang awa na sinampal si Ray sa mukha. Si Ray ay naging tanga. Paano biglang lumitaw si Justine sa kanyang tabi? Ang kalahati ng kanyang mukha ay namula at namamaga sa isang iglap, at napakasakit. Sa gulat at pagkawala, umiwas siya sa isang sulok, itinuro si Justine at sumigaw, "Huwag kang lalapit. Malapit na ang mga tauhan ng tatay ko. Papatayin ka nila." Direktang dumura si Justine ng laway at upos ng sigarilyo sa mukha ni Ray, walang ekspresyon na naglakad sa harapan niya, at tumingin sa kanya mula sa taas. Dahil dito,
si Ray ay lumiit na parang hedgehog nang walang lakas ng loob na itaas ang kanyang ulo. Orihinal, binalak kong hayaan kang tamasahin ang isang tuwirang kamatayan, gayunpaman ang mga salitang sinabi mo ay nagbago ng isip ko, mukhang mahilig kang ipaglaro sa mga babae, pagkatapos ay hahayaan ko munang hindi ka makapaglaro sa mga babae. Sa sandaling binibigkas ang mga salitang iyon, isang malakas na sipa ang biglang ipinadala, dama po sa maliit na piraso ng karne sa pagitan ng mga binti ni Ray. OWW. Ang mga pag-iyak ni Ray ay parang mga alulong ng hating gabi ng isang lobo. Napakalungkot at matalas na sinira nito ang katahimikan ng buong apartment building. 38. Nang makita si Ray na nahimete at pumulupot na parang fetus, at ang hindi malinaw na tumpok ng laman sa kanyang ibabang bahagi, tumigil si Justine, lumingon ang mga mata sa gilid para tingnan ang delinkwenteng babae na ang mukha ay mapatla sa takot. Muli niyang ipinakita ang isang hindi nakakapinsala at mainit na ngiti, huwag kang matakot, wala ako rito para patayin ka. Natatawa, halos mawala ng kontrol sa pantog ni Justine ang delinkwenteng babae, na halos himetean sa takot. Nakikiusap ako sa iyo na patawarin mo ako, wala siyang mahanap na ibang salita para sabihin. Huwag kang matakot, sinabi ko nang hindi kita papatayin. Kumunat ang noo ni Justine habang nagtanong, dahil may relasyon kayo ni Ray, alam mo ba kung nasaan si Dante Chen ngayon? Pagkatapos lamang na makitang hindi talaga siya papatayin ni Justine, natahimik ang delinkwenteng babae. Sa isang maliit na boses, sumagot siya, ako. Hindi ako masyadong sigurado, kadalasan si Master Chen ay nasa study sa itaas na palapag. Parang hindi nagsinungaling sa akin ang mga idiot na iyon. Bulong ni Justine sa sarili habang nagsimulang maglakad palabas ng pinto. Nang makita ito, nagtatakang nagtanong ang delinkwenteng babae, hindi ka ba tumatakas? Tumakas. Bakit? Sagot naman ni Justine. Ang mga tunog na iyon kanina ay malamang na nag-alerto sa mga magnanakaw na sisingilan dito sa lalong madaling panahon. Nag-aalalang sabi ng delinkwent kahit na nakatali pa siya ng medyas. Walang pakialam na tumawa si Justine, mas maganda kung personal na pumunta rito si Dante Chen. Nang matapos, umalis siya, isinara ang pinto sa daan. Ayon sa kanyang memorya, ang pag-aaral ni Dante Chen ay matatagpuan sa gitna ng pinakamataas na palapag, na siya-ringgit ng sona ng ika-4 na palapag. Pagkatapos pumasok ni Justine sa hallway, diretso siyang naglakad patungo sa hagdanan. Oo nga. Pagkaraan ng ilang hakbang, medyo marami-rami na ang mga taong sumisingil sa harap ng hagdan, lahat sila ay nakasuot ng parehong itim na kasuotan ng mga alipor sa pintuan. Gayunpaman, may mga armas na sa kanilang mga kamay mula sa mga taser hanggang sa mga brass knuckle. Hindi magiging walang muwang si Justine na maniwala na ang mga lalaki sa ilalim ni Dante Chen ay hindi magdadala ng baril, ngunit pagkatapos ng lahat, dahil nasa Zeneca Country, ang kontrol ng pamahalaan sa mga baril ay maaaring ituring na isa sa pinakamahigpit sa mundo. Hindi posible para sa bawat lalaking nasa ilalim niya na armado ng baril kaya iilan lang sa kanyang mga piling tauhan ang magdadala sa kanila. Patungo sa mga walang kwentang sundalong ito sa harapan niya, hindi nag-abala si Justine na sipin lang sila pababa ng hagdan. Kung tutusin, matagal na siyang hindi lumaban, at nang makita ang 20 hanggang 30 lalaki na umaakyat sa kanya, nakaramdam siya ng saya. Habang tinatangka ng galit na mga alipors na bugbugin ang nakakalibang na bata, mabilis nilang nalaman na hindi nila kayang hawakan ang target. Ang footwork ni Justine ay kasing bilis ng kidlat, sa bawat paggalaw na parang nagmumula sa mga espesyal na epekto ng pelikula, isang after image. Sa tila isang simpleng paggalaw, ang katawan ni Justine ay perpektong nalampasan ng higit sa 10 lalaki habang inaatake mula sa lahat ng panig. Sa tuwing humihinto siya saglit, may kamay na humahawak sa isa sa sandata ng mga alipors na magkahawak kamay, pagkatapos ay puwersahang gamitin ang mga kamay ng alipors na iyon upang bugbugin ang kasamahan na pinakamalapit sa kanya. Ang mga mapalad ay tinamaan sa mga braso at binti, habang ang mga malas ay may pamalo na direktang nabasag sa kanilang mga ulo. Nang walang tiyak na pagkakasunod-sunod o pattern, ganap na nakabatay sa mga high-speed na paggalaw, tumpak na mga kalkulasyon, ito ay isang simple at epektibong taktika na hindi kaunting palpak.
Dahil sa 20 hanggang 30 square meters na laki ng koridor ay naging isang kabuoang gulo, ang lahat ng naruroon ay makikita lamang ang isang itim na figure na lumilitaw ng pabalik-balik, at sadyang walang lakas ng loob na iduyan ang mga stun rod sa kanilang mga kamay sa kanya. Dahil kung magkamali sila ay baka tuluyan nilang mapilayan ang mga taong nasa kanilang panig. Mabilis na sunod-sunod na sigaw ang umaalingaw sa koridor, at wala pang isang minuto, sa 30 at higit pang alipors na sumugod, 4 o 5 na lang ang natitira, nagtatago sa sulok sa takot. Lahat ng iba ay nakahandusay sa lupa sa skit, masyadong natatakot na tumayo. Pinalakpakan ni Justin ang kanyang mga kamay, at may ekspresyon ng isang ngiti, ngunit hindi isang ngiti. Tumingin siya sa 5 alipors na hindi nang ahas na lumapit, hindi ba kayo lalapit para maglaro? Ang 5 lalaki ay nagmamadaling umiling, at sinubukan ang pabor sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga ngiti na mas pangit kaysa sa pag-iyak. Matapos umakyat sa ika-4 na palapag ng walang mga sagabal, madaling matatagpuan ni Justin sa gitna ang pasukan ng pag-aaral, ang pinto ay talagang isang reinforced steel na pinto. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, maaari rin itong hamarang ng mga bala. Sinulyapan ni Justin ang surveillance camera ng hallway, at nagpakita ng medyo bored na ngiti. Si Dante Chen ay talagang isang matandang soro, matagal na niyang alam na nakapasok na ako sa apartment building, ngunit hindi siya nagmamadaling paalisin ako, at sa halip ay nagpadala siya ng 30 at higit pang mga alipors upang subukan muna at papagodin ako. Sa ngayon habang nagtatago siya sa bakal na kahon na ito ng isang silid, maaaring ipagpalagay na isang hindi matatakasan na bitag ang nakalagay na sa loob. Sa totoo lang, kung hindi ako, tama itong maniobra niya, ngunit tiyak na hindi niya alam ang tunay kong lakas, kung hindi ay nagawa na niya ang matalinong desisyon na tumakas noon pa man. Ang steel-plated na pinto sa kanyang harapan ay parang hindi nasisira, ngunit hindi ito pinabigat ni Justin sa kanyang puso. Kung ako ito noong 2 taon na ang nakararaan, marahil mas maraming pagsisikap ang kailangan upang pilitin itong buksan. Pero ako ngayon, sa pagbabago ng kakaibang martial arts na natutunan ko, hindi na big deal ang kuha na tulad nito. Huminga ng malalim, gumalaw ang binti ni Justin na parang kidlat habang direktang sumipa sa makapal na steel-plated na pinto. Bam! Pagkatapos ng napakalakas na kalabog sa koridor, bumagsak ang bakal na pinto na direktang sinipa. Ang dingding, na gawa sa marmol, ay nabigla hanggang sa puntong nagkaroon ng mga bitik, na may mga pira-pirasong mungo na bumagsak sa lupa. Binawi ni Justin ang kanyang binti ng may kasiyahan, lumakad papunta sa pinto, at bahagyang itinulak. Boom! Isang ulap ng alikabok ang tumaas, ang bakal na pinto ay bumagsak sa silid, ito ay talagang pilit na binuksan ng ganito. Sa loob ng study room na may maliwanag na ilaw sa harap, tulad ng inaasahan, higit sa ilang tao ang nakatayo. Ang nakababatang kapatid ay may mahusay na mga kasanayan. Isang hindi matinag na kalmado ngunit madilim at paos na boses ang narinig, galing ito sa lalaking nakaupo sa likod ng isang malaking oakwood na mesa sa study. Kailangan lang ni Justin ng ilang sandali upang makilala na ang lalaking ito ay si Dante Chen, dahil maliban sa abo-abo na buhok ng lalaki, ang hugis at hitsura ng kanyang mukha ay halos kapareho ng kanyang anak na si Ray. Hindi matangkad o malaki ang kanyang pangangatawan, ngunit siya ay may pukana at batik ang hitsura. Sa likod ni Dante Chen, nakatayo ang isang linya ng higit sa 10 bodyguards na nakasot. Sa sandaling iyon ang bawat isa sa kanila ay may seryosong ekspresyon, habang nakasuot ang kanilang mga kamay sa kanilang mga jacket, maliwanag na handang pumatay sa pamamagitan ng paglabas ng isang bagay na parang pistol. Ang ikinagulat ni Justin ay, ang lalaking nakatayong pinakamalapit kay Dante Chen ay ang matipunong baldy na nadatnan niya sa bar noong isang beses. Sa sandaling ito, isa na siya sa mga pinagkakatiwalaang alipors ni Dante Chen, malapit na pinoprotektahan ang kaligtasan ni Dante Chen. Nang makita ng baldy si Justin, nakaramdam din siya ng takot at kawalang paniwala, ngunit hindi niya ito ipinakita. I'm sorry, sinira ko ang pinto mo. Ngumiti si Justin habang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, at nagtagal, dahan-dahang naglakad papunta sa study. Nakangiti si Dante Chen sa kanyang balat ngunit hindi sa kanyang laman habang sinabi niya, not a big deal, kung ang luma ay hindi umalis ang bago ay hindi makakapasok, hindi mahalaga na ang pinto ay nasira kung may magbayad para dito. Paano kung hindi ako magbayad?
Kung gayon, mangyaring sabihin sa akin ng kapatid kung bakit ka pumunta sa gusali ng aking apartment, pagkatapos ay gagawa ako ng aking desisyon. Si Dante Chen ay tila lante at ang payat na kamay ay humampas sa mesa ng opisina, huminahon at umalma at sinabi niya, ako, si Dante Chen ay nanatili sa underworld ng Stonegate City sa loob ng 20-30 taon, at hindi ako ang tipo na hindi nagsasalita ng dahilan. Ang kapatid na lalaki ay may pambihirang kakayahan, kung maaari ay gusto kong maging magkaibigan tayo sa halip na magkaaway. Walang pakialam na tumango si Justin, at sinulyapan ang kanyang paligid. Sa pag-aaral ni Dante Chen, napuno ng malalaking bookshelf ang 4 na dingding, kasama ang lahat ng uri ng mga collectible, domestic at international publication. Sa ibabaw ng isang maliit na kaso, mayroong kahit na ang 4 na kayamanan ng pag-aaral, ito ay talagang ginamit para sa kaligrapya. Mukhang marami ka ng nabasang libro, at mayroon kang magandang edukasyon. Sumagot si Justin na may ganap na walang kaugnayang sagot. Napataas ang kilay ni Dante Chen, kahit ang mga pumapasok sa underworld, ay hindi lubos na makakaasa sa katapangan upang magtagumpay sa henerasyong ito. Mukhang hindi niya naiintindihan ang gustong sabihin ni Justin sa mga salitang iyon. Si Justin, na may malalim na tingin ay tumango, sinusubukan kong sabihin, kung ang iyong anak na si Ray ay may kalahati ng iyong katalinuhan, hindi mo na kailangang mamatay ngayon. Sabi ni Justin na may napakatalino ng ngiti. 39. Sa wakas ay nagsimulang maging seryoso ang mukha ni Dante Chen na una ng walang kibo, na para bang ang kanyang noo ay may kumpol ng mga itim na ulap na nakatago sa loob na maaaring magpadala ng kulog anumang oras. Paano ang anak ko, may sama ng loob ba si Simon sa iyo? Umiling si Justin, ang pagpapaliwanag ay masyadong mahirap. Sa madaling sabi, kung wala siya, maaari ka pa ring mabuhay ng maraming araw. Kuya, mukhang hindi mo naiintindihan ang problema mo ngayon. Oh! Si Justin sa sandaling ito ay naglalakad na hanggang sa siya ay 5 o 6 na metro ang layo mula sa desk ng opisina. Huminto siya sa kanyang mga yapak, ngumiti at nagtanong, anong suliranin? Pumalakpak si Dante at mahigit 10 bodyguard na nakasuot ng itim ang maayos na naglabas ng isang locally made Type 80 automatic pistol, at sa isang iglap, isang hilera ng mga itim na muzzle ang tumpak na nakaturo kay Justin. Hindi mahirap isipin na sa loob ng wala pang kahating segundo, kung ang daliri ng lahat ay sabay-sabay na hinaila ang gatilyo, ang katawan ni Justin ay magkakaroon ng 10-10 butas ng dugo. Kaya mo talagang lumaban. Si Dante ay dahan-dahan at kontentong kinalikot ang berdeng jade na singsing sa kanyang kanang hinlalaki, at hindi nagmamadaling sinabi, sa simula pa lang, pinaplano ko pa rin na hayaan kang maging upahang thug, at ipatrabaho mo ako. Gayunpaman, hindi ka makakaangkop sa kasalukuyang mga pangyayari. Little brother, hindi mo siguro akalain na ang Alipores ko ay wala man lang baril, di ba? Sa tingin mo ba napakatalino mo? Hindi napigilan ni Justin na matawa. Isang masasamang tingin ang nakita sa mga mata ni Dante Chen, hindi ako tanga para mag-isa na makipaglaban sa higit sa 10 habang tinutukan ng baril. Paano kung talagang maglakas loob akong labanan sila? Curious na tanong ni Justin. Medyo naiirite, hinampas ni Dante Chen ang desk, hindi ako magsasalita ng kalokohan sa iyo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, mayroon kang 2 pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay malinaw na ipaliwanag ang buong kwento ng usaping ito. Kung bakit ka nagpakita dito sa gabing ito, at parurusahan kita ayon sa nakikita kong nararapat. Ang pangalawang pagpipilian, kakainin mo ang mga bala ng aking Alipores, at maranasan mo ito. Binibigyan ko rin kayo ng 2 pagpipilian. Napangiti si Justin habang sumulyap sa hanay ng mga bodyguard na may hawak na baril, at sinabing, ang unang pagpipilian, itutok ninyo ang inyong mga bibig sa matandang lalaking ito, at iiwan ko kayo sa inyong buhay. Ang pangalawang pagpipilian, kayong mga tao, ay dapat mamatay lahat. Mukhang wala nang dapat sabihin. Ang galit ni Dante Chen ay umabot na sa sukdulan nito, at malapit na siyang maggagot ang kanyang mga ngipin at mag-utos na barilin, ngunit bigla siyang nakaramdam ng malamig na sensasyon sa likod ng kanyang ulo. Tigre! Ikaw! Sa oras ng buhay at kamatayan, biglang naramdaman ni Dante Chen sa likod ng kanyang ulo ang isang malamig na bagay na dumidiin sa kanya, nang hindi man lang inakala na alam niya, na ito ay isang nguso.
Lumilitaw na ang kalbo na orihinal na nakatayo sa likod ni Dante Chen ay ginalaw na ngayon ang kanyang nguso, at itinuro si Dante Chen mismo, na may determinadong mukha. Tiger, ano ang ibig sabihin nito? Ang magkabilang kamay ni Dante Chen ay humawak sa leather armrests, ang kanyang mga buko ay pumuti, halatang galit na galit. Nagniningning ang mga mata ni Baldy, na may nakakatakot na hangin na sinabi niya, walang ibang kahulugan. Gusto kong mabuhay, sa makatuwid, pipiliin ko ang unang pagpipilian na iminungkahi niya. Haha! Napangiti si Dante Chen mula sa matinding galit, galit ka ba? Sa tingin mo kung papatayin mo ako, ang isa, higit sa 10 lalaki na may hawak na baril ay hindi makakawala sa inyong dalawa. Naningkit ang mga mata ni Baldy sa isang manipis na linya, at malalim na sinabi, pupusto lang ako, taya na lahat ng sinasabi niya ay totoo. Abala sa panunood ng dramatikong eksenang ito ay may naisip si Justin, pagkatapos ay sinabi kay Baldy, Baldy, kung magpapaputok ka at aalisin ang iyong amo, sisiguraduhin kong hindi ka mamamatay. Sa sandaling ito ang iba pang mga bodyguard ni Dante Chen ay bumalik sa kanilang katinoan. Kaagad nakatutok sa ulo ni Baldy ang dalawa sa mga baril ng bodyguard, at maaaring barilin si Baldy anumang oras. Nanlaki ang mga mata ni Dante Chen sa galit, malupit na tumawa at sinabing, Tiger. Sinundan mo ako ng napakaraming taon, at hindi ko akalain na pipiliin mo ang ganoong katangahang oras para ipagkanulo ako. Kung ibababa mo ang baril ngayon, may magagawa pa tayo. Kung hindi, sa sandaling hilahin mo ang gatilyo, pareho tayong mamamatay. Inangat ni Baldy ang kanyang mga mata upang tingnan si Justin, nang makita ang ekspresyon ni Justin na nanunood ng isang dula, unang ipinakita sa mukha ni Baldy ang isang ekspresyon ng kahirapan, pagkatapos ay muling naging maliwanag sa sigla, puno ng determinasyon. Boss Chen? Papaalisin na kita. Ikaw. Bam, bam, bam. Sa isang iglap ay umalangaw-ngaw ang isang linya ng putok sa loob ng study, yumanig ang marahas na tunog ng pagsabog sa buong apartment building. Ang nagninangas na mainit na bala ay pumutok mula sa baril, na may pulang guhit ng liwanag, sa makitid na espasyo ng pag-aaral, nadurog sa maraming libro at mga Zeneca countryware, at parang isang mabangis na dulo ng kutsilyo na napunit sa espasyo. Ngunit sa oras na ito kung kailan walang makariyak, ang figure ni Justin, na parang isang hindi materyal na multo, ay lumipat mula sa lugar na 5 metro ang layo patungo sa gilid ni Baldy, tinutumbok ang 2 busal ng baril na nakatutok kay Baldy para tumuro sa kisame. Kasabay ng paghila ni Baldy sa gatilyo ay biglang bumaril patungo sa langit ang 2 bodyguard na may mga baril na dapat ay kumitil sa kanyang buhay. Sa sandaling tumunog ang unang bala, ang iba pang 10 pataas na mamamerel ay nabigla ng matuklasan, ang target na nais nilang alagaan ay hindi inaasahang nasa likuran nila. Sa sandaling iyon, lahat ng naroroon ay walang ideya kung paano lumipat si Justin patungo sa 2 pinakamalapit na armadong lalaki at hinawakan ang kanilang uri ng 80 pistola. Parang nanlaki ang mata ng pistol, tumpak na nakaturo sa mga tao sa paligid. Bam bam bam! Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, nahulog sa lupa ang mga bodyguard na may bilang na mahigit 10 na gustong tumalikod at barilin. Ang lugar na tinamaan ng mga bala para sa bawat isa sa kanila ay magkapareho. Ito ay sa kanilang templo. Masyadong mabilis ang lahat na para bang ito ay isang eksena sa pelikula na bumilis, na ang bahagi sa gitna ay imposibleng makita ng malinaw, at nakakalito sa mga mata. Naramdaman ni Baldy na isang segundo pagkatapos niyang hilahin ang gatilyo, ang mga tanawing nakapalibot sa kanya ay lubusang nagbago. Ang mga nakatayo ay lahat ay nahulog, ngunit ang mga dapat ay nahulog, lahat ay nakatayo. Ang isang patak ng malamig na pawis ay dumaloy sa kanyang pisngi, si Baldy ay tulala na lumingon, nakatingin kay Justin na nakatayo sa isang tabi na may nakaka-relax na ngiti. Napalunok ng laway si Baldy, naramdaman na lang niya na tumigil na sa pagtibok ang puso niya, para siyang nasa panaginip. Itong lalaking nasa harapan niya, ano bang klaseng milagro ang ginawa niya? Para bang walang gaanong halaga ang ginawa, inihagis ni Justin ang mga pistola sa kanyang mga kamay sa gilid, sinipa ang patay na nakadilat ang mga mata sa katawan ni Dante Chen sa lupa, hinayla ang isang upuan, at walang pakialam na umupo. Anong pangalan mo? Magiliw nang umiti si Justin at nagtanong.
Si Baldy ay biglang bumalik sa kanyang katinoan, at agad na umatras sa isang tabi, yumuko sa lupa, na taos pusong lumikha ng isang pakiramdam ng pagsamba. Nang may nanginginig na boses ay sinabi niya, "Ako. Hudson ang tawag sa akin, Tigre ang tawag sa akin ng mga nasa underworld." Ilang taon mo nang sinusundan si Dante Chen? 8 taon. Sa wakas nakahinga ng normal si Tiger, at maingat na sumagot. Kung gayon, dapat kang ituring na isang matanda sa kanyang mga alipores, bakit ka nagtitiwala sa akin, na naniniwala na maaari kong makuha ang tagumpay sa sitwasyong iyon ng mas maaga? Huminga ng malalim si Hudson, at inangat ang kanyang ulo, na may bakas ng pagkamuhi sa kanyang mukha. Ibinigay ko ang aking buhay kay Dante Chen, tinulungan siyang pumatay ng iba, tinulungan siyang makamit ang teritoryo. Ngunit ang anak na lalaki ni Dante Chen, nilagyan ng droga at ginahasa ang aking nag-iisang kapatid na may kaugnayan sa dugo. Gayun din. Isa pa, tinatratong niya ang kapatid ko na parang asong babae. Sinabi ni Dante Chen na bibigyan niya ng magandang tahanan ang kapatid ko, at naniwala ako sa kanya, ngunit hindi tao si Ray. Siya. Hindi niya talaga nakikita ang kapatid ko bilang isang tao. Pinaglaruan niya siya kapag gusto niya, tapos itatabi siya kapag naiinip na siya. Noong nakaraan ang aking kapatid na babae ay isang walang katulad na purong high school, ngunit ngayon. Pero ngayon nagbago na ang lahat, itong mag-ama ang Sam Iris sa nag-iisang kamag-anak ko, ako, matagal ko na silang gustong galin. Sa sinabi nito, ang pares ng tigre na mata ni Hudson ay pula, at 2 linya ng mga luhang kasing laki ng binang umagos. 4 na po. Bakit umiiyak ang isang matandang tulad mo? Hindi napigilan ni Justin na mapabuntong hininga, nasaksihan niya mismo, at natural na alam ni Hudson na nagdadalamati si Hudson sa nangyari sa kanyang kapatid. Ang mga salitang ito ay hindi peke, at kung ito ay isang ordinaryong tao, hindi nila pipiliin na lantarang magtaksil sa gayong matinding sitwasyon tulad ng kanina. Biglang itinaas ni Hudson ang kanyang ulo, pinunasan ng mga luha, at taos pusong sinabi, "Boss, mula ngayon, sa iyo na ang buhay ng aking Hudson. Hindi ako magsisisi kahit na kailangan kong magtrabaho tulad ng isang baka o isang kabayo." Hindi napigilan ni Justin na matawa, at pagkatapos ay sinabing, "Napakatapat mo sa pagpapalit ng mga boss. Paano mo malalaman na gusto kong maging boss mo sa ilalim ng mundo? Paano mo malalaman na willing akong maging boss mo?" Ito. Hindi na makapagsalita si Hudson, pagkatapos ay walang kahihiyang sinabi, "Bukod sa pakikipaglaban, pagpatay at pag-agaw ng mga teritoryo, wala akong alam, si Hudson kung paano gawin. Kung walang tutol si boss, hayaan mo akong maging bodyguard ni boss. Sa tingin mo kailangan ko iyon." Agad na namutla ang mukha ni Hudson, muli niyang naisip ang nakakatakot na galaw ni Justin. Nakayuko lang siya, at mahinang sinabing, "Hindi mo ito kailangan." Nang makita ang impes na ekspresyong ito, si Justin ay nagsimulang magustuhan ang prangka at matipunong lalaking ito. Higit sa lahat, ang Baldy na ito ay matapang ngunit maingat, at alam kung kailan dapat umatras. Sa oras na iyon sa bar, napansin niyang abnormal ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Justin, at pagkatapos ay maingat siyang humingi ng tawad sa mga regalo kaagad, at hindi kailanman nagpadalos-dalos o nataranta. Sa pagkakataong ito, para sa kanyang kapatid na babae, nahayag ang kanyang tunay na pagkatao, determinadong piniling paniwalaan si Justin, at nagdala ng isang magiting na taya sa buhay at kamatayan. Saglit na nag-isip, tumayo si Justin, at sinabi kay Hudson, "Hudson, kahit na hindi ko papalitan ang mga bagay tungkol sa underworld, hindi iyon nangangahulugan na hindi ko hahayaang ang iba ang pumalit." "Boss, anong ibig mong sabihin?" Nakaramdam ng pag-asa si Hudson, at agad na itinaas ang kanyang ulo para magtanong. Dahan-dahang naglakad si Justin sa silid, at pagkatapos ay nagsabi, "Sa sandaling nawala si Dante, ang underworld ng lugar na ito ay magiging isang malaking gulo. Kailangan kong kunin mo ang posisyon ni Dante." "Nagugulo," sinabi ni Hudson, "Boss, hindi mahirap sakupin ang teritoryo ng matandang multo. Sa ngayon, ang pinakamahalagang alipores ng matandang multo na iyon ay pinatay lahat ni Boss, sa iyong makajos na pagmamarka, at ako na lang ang natitira.
Sa mga ilang taon na ito, naging maganda ang reputasyon ko sa lipunan, kaya kung gagamit ako ng mga taktikang malamig ang loob, tiyak na mapapanatili ng mga kapatid na gustong sumunod sa akin ang teritoryong ito sa ilalim ng kontrol. Pero, pero hindi ko alam kung paano ay manage ito, may mga negosyo rin ang underworld, at ang mga negosyong ito ay personal na pinamamahalaan ng matandang multo noon, kaya hindi ko maintindihan ang mga iyon. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Ngumiti si Justin at sinabi, kailangan mo lang patatagin ang lugar na ito, at huwag hayaang magkalat ang puwersa ni Dante, ngunit panatilihin itong matatag sa iyong pagkakahawak. Tungkol naman sa ibang mga bagay, may sasabihin ako sa iyo kung ano ang gagawin. May tao. Walang katiyakang nagtanong si Hudson, hindi mo pinamamahalaan, boss. Mayroong mas angkop na pumalit kaysa sa akin, at sa hinaharap ay haharapin mo ang mga bagay ayon sa sinasabi ng taong iyon. Huwag magtanong ng anumang bagay na hindi kinakailangan. Para sa panig ng West Union Society, hanggat maaari, dapat mong subukang palitan ang posisyon ni Dante, at sundin ang mga desisyon ng West Union Society tulad ng dati. Hindi na hinintay na magsalita pa si Hudson, kinuha ni Justin ang isang papel, isinulat ang kanyang cellphone number, at ipinasa kay Hudson, ito ang aking cellphone number. Ang apelyido ko ay Gibson, at sa hinaharap huwag mo akong tawaging boss. Hindi ako si Dante, at ayaw kong ikaw ang maging alipors ko. Dali-dali itong kinuha ni Hudson, mahigpit na hinawakan ito sa kanyang kamay, at nagpakita ng isang tapat na ngiti, oo, boss. O hindi, Mr. Gibson. Tumango si Justin bilang kasiyahan, tungkol sa kung ano ang susunod, ikaw mismo ang magdedesisyon. Magkakaroon ako ng direktang makipag-ugnayan sa iyo, at tulungan kang pamahalaan ang mga puwersa ng lugar na ito. Kung makaharap ka sa isang balakid na hindi mo lutas, maaari mo akong tawagan, aalisin ko ito sa sarili kong paghuhusga. Kung walang partikular na mahalaga, huwag tawagan ang numerong ito. Nakinig si Hudson na may seryosong mukha, at hindi nang ahas na magkaroon ng kahit katiting na pagsuway. Sumulyap si Justin sa orasan sa dingding, ang business trip na ito ay umabot ng halos 2 oras, halos hating gabi na, naaalala ang ipinangako niya kay Rose, isang maalab na pakiramdam ang bumalot sa kanyang puso, pagkatapos ay sinabi niya kay Hudson, medyo gabi na, kailangan ko nang umalis. Maaaring nasa kwarto pa rin ni Simon ang kapatid mo ngayon, at si Simon ay nawala ng malay sa akin, ngunit sa palagay ko ay hindi pa siya patay. Inirerekomendo ko na ibigay mo si Simon sa iyong kapatid na babae para hawakan, isipin mo na lang na reversal of the wheel of fortune. Nang marinig ang dalawang salitang, Simon, ang mga mata ni Hudson ay nagliwanag, pagkatapos ay seryoso siyang tumango, Mr. Gibson, ako at ang aking kapatid na babae ay nagpapahayag ng pasasalamat sa iyong kabaitan para sa bagong pagpapaupa sa aming buhay. Sa hinaharap kung mayroon kang anumang bagay na kailangan mong gawin, ako, si Hudson, magpadala lamang ng salita, at hindi ako tatanggi kahit na ito ay tumalon sa isang bundok ng mga kutsilyo o isang dagat ng apoy. Kung wala kang pinag-aralan, bawasan ang pag-bootleg, ginagawa mo itong parang corny gaya ng isang dialogue mula sa mga sinaunang drama sa TV noong dekada 80. Hindi alam ni Justin kung tatawa o iiyak habang tinapik niya ang balikat ni Hudson, pagkatapos ay diretsyong lumabas ng study room. Dahil ang Chen residence ay magulo na, si Justin na nakipaglaban sa kanyang pagpasok ay talagang hindi nakaharang. Iniwan niya ang main entrance na relaxed at satisfied, saka naglakad papunta sa direksyon ng parking lot. Ngunit bago pa man siya makalakad ng 1 milya, nagulat si Justin nang mapagtanto niya, na sa gilid ng madilim na pampublikong parke sa unahan, may third sasakyang pulis na nakaparada, bukod dito ay may nakatayong medyo maraming pulis. Hindi tanga si Justin para isipin na tumawag si Dante ng pulis. Hindi ba iyon isang daga na tumatawag sa isang pusa para sa tulong? Isa pa, ang mga pulis na ito ay tila naghihintay ng pananambang, kung ano ang kanilang inisyatiba na gawin, tiyak na ibang misyon, at nagkataon lamang na sa lugar na ito ginanap. Saglit na nagmumuni-muni, nagpa siya si Justin na asikasuhin na lang ang sarili niyang negosyo, umalis at magkunwaring hindi niya nakita ang mga pulis na ito. Pero ilang hakbang pa lang, may narinig siyang sumigaw sa kanya mula sa likuran. Tumigil ka! Medyo pamilyar ang malamyos na boses ng babae.
Lumingon si Justin, nakita ang taong naglalakad, at hindi naiwasang maglabas ng mapaglarong ngiti. "Oh, Bureau Chief Collins na, gabi na pero nagkakasalubong pa rin tayo, tadhana ha." Ang babaeng pulis na umakyat ay siya mismo ang nakilala niya mula noon, si Karina Collins. Si Karina na lumakad palapit sa hangin ng gabi ay nakasuot ng madilim na berdeng uniforme ng pulis, ang kanyang matalas na contoured na balangkas ng mukha ay may kabayanihan na hangin na hindi taglay ng mga normal na babae. Gamit ang face powder, eyeliner, at light pink na lipstick, itong policewoman na puno ng kumpiyansa ay nagkaroon ng mas malady lady charm, habang ang kanyang outstanding good figure ay parang isang namumulaklak na tube rose. Tumingin si Karina kay Justin na may pinaghihinalaang tingin, "Anong ginagawa mo dito?" "Ito." Kinapa ni Justin ang kanyang mga kamay sa medyo nahihiyang paraan, tumawa at sinabing, "Tungkol dito, ito ay itinuturing na isang pribadong bagay, hindi ko ba masasabi?" Tiningnan ni Karina ang masaya at humajejek na lalaki na may pagkasuklam, ngunit hindi niya binaygo ang kanyang pagbabantay. Naalala niya ang oras na pinatalsik niya ang dalawa sa kanyang mga sakop na pulis sibil, at walang ekspresyong sinabi, "Nagtanong sa iyo ang isang pulis, kaya mas mabuting sumagot ka ng totoo, ito ay para makipagtulungan sa investigasyon." Maluwag na sinabi ni Justin, "Bureau Chief Collins, sa totoo lang ay hindi ito malaki. Nasa tabing ilog lang ako kasama ang isang babaeng kaibigan na humahalik sa kanyang munting labi. Hinaplos ko ang kanyang boobs, hinubad ko ang kanyang palda saka kinurot ang kanyang mga hita. Kung may sasabihin pa, hahayaan ko rin siyang kunin ang parte ko na iyon." Wala kang ideya, mabigat ang kamay niya. Ang punto ay siya ay masyadong nasasabik, at sinabi na ang bahagi ko ay mas malaki kaysa sa iba pang mga lalaki na nahawakan niya kailanman, sa oras na iyon ay napakasaya ko, pagkatapos ay. Nang marinig ang ganoong mga salita, agad na namula ang mukha at tenga ni Karina, nanggigigot ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Manahimik ka. Bawal kang magsabi ng marami. Bakit ba ang walang hiya nitong lalaking ta?" Parang nasusuka si Karina. Na may tuwid na mukha, sinabi ni Justin, "Bureau Chief Collins, gusto mong makipagtulungan ako sa investigasyon, nagpaalam pa ako ng ganoong pribadong bagay sa iyo. Ngunit ang ugali mo na ito ay napakasama sa akin, isang mabait na sibilyang handang tumulong sa pulisya, tama ba?" Talagang naramdaman ni Karina na pumunta kay Justin para sampelan siya, ngunit sa pag-alala na mayroon pa siyang opisyal na negosyo, tiniis niya ang kanyang galit, naisip ang prinsipyo ng matalino at mabubuting babae na maaaring maghintay ng 10 taon para sa paghihiganti, iwinagayway ang kanyang maliit na kamay, at sinabing, "Maaari kang mawala, magmadali at umalis sa lugar na ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master."